Ang leon ang pangalawa sa pinakamalaking lahi ng pusa sa mundo. Ang leon ay pwede bumigat ng hanggang 250 kilogramo. Alam niyo ba na may isang magandang kwento tungkol sa mag-amang leon? Ito ay pinamagatang si Amang Leon. Gusto niyo ba malaman ang kwentong ito? Kung handa na kayo, tara! Pasukin na natin ang mundo ng mga leon! Sa isang malawak na kagubatan, nakatirang mag-amang leon. Sila ay sina Amang Leon at Leonito. Mapalad ako, Ama! Kahit wala na si Inang Leona, di mo pa rin ako pinapabayaan! Wika ni Leonito. Sana nga, magkasama tayo na matagal. Sagot ni Amang Leon. Kapag nalulungkot ko, tumingin ka sa mga ulap, makikita mo ako roon at ang iyong inang reyna. Dugtong pa ni Amang Leon. Hindi nanawaan ni Leonito ang sinabing iyon ng ama. Paglipas ng mga araw, may napansin si Leonito. Naihambing niya si Amang Leon sa kanyang sarili. Banat na banat ang kanyang mga balat. Malinaw ang kanyang mga paningin. Mabilis niya nakikita kahit pinakamaliit na bagay. Madali niyan napapansin kung marumarating na kaaway. At matulin siyang tumakbo, kaya madali siya nakakahuli ng hayop. Bakit kaya? Bakit kaya ganon ang anyo at pagkilos ni Amang Leon? Tanong ni Leonito sa kanyang sarili. Gusto ko magkasama tayo habang nabubuhay pa ako. Darating ang araw na mamamatay ako at mawawala sa piling mo. Malungkot na sinabi ni Amang Leon. Hindi! Ayoko mamatay ka! Ayoko mabuhay nang hindi ka kasama! Umiiyak na wika ni Leonito. Tumamakbong palayo sa ama si Leonito. Sinundan siya ni Amang Leon. Di pa ako mamamatay. Di kita papabayaan. Lagi kitang babantayan. Halika na nga, maghanap tayo na makakain. Aliw ni Amang Leon sa anak. Masaya silang naganap na makakain sa gubat. Pagtapos, umuwi ulit sila sa tirahang kuweba. Pagod si Leonito, kaya nakatulog siya agad. Di niya tuloy napansin na nangihina na si Amang Leon. Hanggang isang araw, Ama, nag-iisa na ako. Wala ka na sa piling ko. Umiiyak na wika ni Leonito sa tabi ng wala ng buhay na katawan ni Amang Leon. Umaan ng maraming araw, kapag nalulungkot siya, tumitingin siya sa mga ulap para nakikita niya roon sa Amang Leon at Reyna Leona. Nakangiti sila sa kanya. Tunay ang sinabi ni Ama, di nga nila ako papabayaan kahit wala na sila. Sabi ni Leonito sa kanyang asawa at anak na pareho nakatingin sa mga ulap. At yan ang kwento ng Amang Leon. Natutunan natin na tulad ng mga tao, ang hayop ay marunong rin magpaalaga sa kanilang pamilya at anak. Mamahalin at aalagaan tayo sa abot na kanilang makakaya. Nagustuhan niyo ba ang kwento ko? Hanggang dito na lang po. Maging mapanuri, mapangmatsyag, mapangahas,
Ako si Nathan. Tatanglawin